Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong pasisimulan ang pagpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 162 sa atin pong mga himnaryo. Kaming iyong manilalang ay nagkakapisan ngayon. Oy nananambahan sa iyong pangalan. Ngayon, oy nananambahan sa iyong pangalan. Ngayon, nagpapasalamat na iyong tinawa kami na naging maala. Hinangusa lusa kami na naging mahala. Hinangusa lusa ang lahat mong pagpapala ay ginugo nita. Ang pag-ibig mong dakila na hayag
aming bulay, tanang kasalanan, ang iyong kapatawaran, ngayon ay paamtan, ang iyong kapatawaran, ngayon ay pakamtan. Ipagpatuloy po natin ang ating walang sawang pagluwalhati at pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Numero 168 ang atin pong aawitin. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa akin? Di ako matatakot, mundo may matapos. Sa hirap at hilahil, pangamba lagim, sa Kanya'y dumalangin, kagyat ibigin. Di tayo matitiis sa pagkaligalig, pagkat siyang may ibig, tagumpay na amin. Alalay niya'y lalagi, kung lakad ay matuwid, kaya nga't magpumilit, gawin kanyang nais. Hawakan mong madigit, aral ng linis, buhay mo'y nakasalig sa pagpupumilit. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwina, pagsukat sa utos niya, ng kaunti ng gloria. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang,
Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na pinaka-makapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw po na buhay at nag-iisang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, nahabag ka rin po, tinawag mo ang aming Ama, ang aming Ina. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan at pinaglingkuran ng buong puso, buong lakas at ng kanilang buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa aming mga paninikluhod, sa banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus, tanggapin mo po ang aming sama-samang tinig ng mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Sa maraming mga araw na nilipos mo po muli kami ng buhay, kagalingan at kalakasan, pinagbuksan mo rin kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinakain mo po kami, pinalakas, pinagaling mo ang aming mga lupang pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat po sa iyo. Hindi lamang kami na mga mag-aanak sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California, kundi maging lahat po ng aming mga kabiyak, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, 10 ng mga kaibigan na araw-araw po idinaragdag mo sa bilang ng iyong mga tagapakinig, at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Una na nga po sa kanila na naroon pa sa aming inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang nangangalat sa malalayong iba't ibang dako nitong sanglibutan. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy mong tinuturuan kami, pinaiinom, pinakakain ng iyong mga banal na salita na lipos ng Espiritu at ng buhay. Ama naming Diyos, dakila ka po sa iyong pag-ibig. Sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban. Karapat-dapat ka sa iyong mga kapurihan at mga karangalan. Ikaw po lamang ang aming nag-iisang pastor, obispo, apostol at saserdote, Panginoon at Diyos at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po sa iyong kagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung paanong ginamit namin ang mga araw na nagdaan. Kung kami po nagkulang, kami nangagkasala sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito, idinadalangin po namin muli ka po sanang maawa at mahabag sa amin. Ikaw nawa ang muling tumindig sa aming kalagitnaan. Ikaw po sana ang magturo sa amin. Ilagay mo lamang ang iyong mga aral, ang iyong mga salita sa bibig ng iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig
At kung mapakinggan po ng mga kinauukulan, makatawag pa po ng maraming mga kaluluwa, makapagpanumbalik ng mga tupa mong nangaliligaw, at magkasama-sama po kami sa paglilingkod sa iyo, hanggang sa tamuhin namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, habang kami ay nakikinig, hipuin mo po ang kaluluwa ng bawat isa sa amin. Pagalingin mo po, palakasin mo po ang sa amin. Pinasapitan mo ng sari-saring karamdaman. Bigyan mo rin sana ng lunas, mga katugunan at kasagutan, ang sari-saring mga pagsubok, mga suliranin, sa araw-araw namin ang mga pamumuhay. Tulungan mong kami patuloy na makapaglingkod sa iyo nang walang sagabal. Patuloy kaming makapagsimpan, makapag-ipon ng mas marami pang mga gawang kabanalan. Ama, tulungan mo rin ang marami na po na sa amin ay patuloy na nagsisitanda. Una na nga ang iyong hamak na lingkod, gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Concepcion, si kapatid na Floro, si Prospero Jr., si kapatid na Mercedita Heine, at maawat mahabag ka rin kay Ekspektasyon, kay Rogelio at kay kapatid na Mirna, at sumasampalataya kami, Ama, na sa amin pong mga banal na hangarin kami makapagtapat at makapaglingkod sa iyo ng aming buong buhay. Bibigyan mo pa kami ng maraming araw, ng maraming mga taon, hindi para gugulin sa kalikuan at kalayawan. Makita mong buong puso, buong isip, buong buhay na aming ipinaglilingkod sa iyo hanggang aming mga kamatayan. Panginoon, ang lahat po ng ito, 10 ng mga bagay na hindi na po nasambitla ng iyong hamak na lingkod, katulad po ng aming mga tahanan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan, ipinakikiusap po naming pagkalooban mo rin sana ng mga kapayapaan. Ang lahat ng ito, Ama, idinadalangin namin sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, tawagin na po natin ang ating mga minamahal na mga kabiyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman. At tayo po ay magpapasimula na ng ating banal na pagsamba o pananambahan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng ating nalalaman, charity must always begins at home. Ayusin na po natin ang ating sariling kaluluwa. Ihanda na rin po natin ang ating mga pakikinig at ang ating mga Biblia, ang ating mga banal na kasulatan. Ang tunay na pagsamba po sa Diyos ay ang makikinig po tayo ng kanyang ebanghelyo na inihanda sa atin ng Panginoon para kapulutan po natin ang aral at tayo po ay magkaroon ng tanglaw. Ito ang pinakailaw natin. Hindi lamang natin pakikinggan, kundi susundin natin, at tayo po ay kanyang iingatan kung ito'y isa sa kabuhayan natin hanggang sa kanyang ikalawang pagparito o hanggang ating mga kamatayan. Buksan po natin sa aklat ni Apostol Juan, sa kanya pong kapitulo 20, versikulo 29, sa Bibliang Ingles po na pinanggalingan ng Tagalog sa King James Version, Jesus said unto him, Thomas,
Because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Sa Bibliang Tagalog po, sa 1905 version, sinabi sa kanya ni Jesus kay Tomas, sapagkat ako ay nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayunman ay nagsisampalataya. Dito po sa ating pinakapaksa, ito po ang pagkakataon na ang ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos po na bumangon siya sa kanyang libingan, pagkatapos ng 3 araw na pagkakalibing, una po niyang dinalaw ang 11 mga apostol sa tahanan na kanilang kinaroroonan. Wala po si Tomas. Kaya nga po, yung unang nakakita na 10 mga alagad ay nagsisampalataya na ang Panginoon nga ay nagbangon na muli sa kanyang libingan. At nang malaman nga po ito ni Tomas, siya po ang tinatawag na mapag-alinlangan, the doubting Thomas. Malibang makita ko ang butas ng pako sa kanyang mga kamay, sa kanyang paa, at ang sugat ng sibat sa kanyang tagiliran, hindi ako sasampalataya na nabuhay nga ang ating Panginoon sa kanyang libingan. At pagkatapos nga po ng 8 araw, muli nga pong pumasok na dali-dali ang Panginoon sa pinagkakatipunan ng 11 mga apostol na sa pagkakataong yon, sa San Juan 20:29, nandoon na nga po si Tomas. At ang Tomas na ito, nang mahipo niya ang mga sugat ng Panginoon, ay kanyang sinabing, Panginoon ko at Diyos ko. Na ang sabi ng ibang mga relihiyon na ang pananampalataya si Kristo'y tao lamang, lalo na nga po yung mga iglesia ni Manalo, yung iglesia ni Kristong tao. Ang Panginoong Hesukristo, tao sa kanila. At ang kanilang sinasabi, si Tomas daw nakakita ng multo. Hindi po nakakita ng multo sapagkat pumasok po ang Panginoong Hesukristo, lumagay sa kanilang harapan, bumati ng kapayapaan. Hindi po nagulat. Dapat po sana sa pagpasok pa lang ng Panginoong Hesukristo, hindi pa siya nakapagsasalita o bumabati ng kapayapaan, Panginoon ko, Diyos ko. Yun po ang sabi ng mga iglesia ng tao. Kaya nga, itong paksang ito'y ibinangon at sinabi nga ng Panginoon kay Tomas pagkatapos na mahipo niya ang kanyang mga sugat sa kamay, sa paa at sa tagiliran, Panginoon ko, Diyos ko. Sinabi ng Panginoon, nakita mo ako, kaya ikaw ay sumampalataya? Mapapalad yaong hindi nangakakita, gayunman ay nagsisampalataya. Dito'y merong ipinakikilala na higit na mapapalad ako, kayo, tayo, na bagaman hindi natin nahipo ang sugat ng Panginoong Hesus, hindi natin siya nakasama at nakita ng personal, ako po ay sumasampalataya na ang Panginoong Hesukristo, siya nga ang Diyos, siya nga ang Panginoon. Kaya nga para ito'y ating maliwanagan, ang una nating itatanong, sino nga po baga ang sa talatang ito ay nagsasalita sa San Juan 20:29? Buksan po natin sa aklat din ng Ebanghelistang si San Juan, Kapitulo 13, versikulo 13. Tinatawag ninyo ako na guro at Panginoon. Mabuti ang inyong sinasabi, sapagkat
Ako nga. Sino yung sinabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko? Sino yung nagsalita kay Tomas? Mapalad ka. Nakita mo ko, sumampalataya ka. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya nga po ang tinatawag na guro, rabay. Siya rin po ang ipinakikilala na Panginoon. At ito mabuti. Kung kilala natin siya na guro at Panginoon, ayon sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang itanong natin, maliban po sa Panginoong Hesukristo, meron pa po bagang mga ibang ipinakikilalang Panginoon at guro ang mga banal na kasulatan? Unahin po nating basahin ang Efeso Kapitulo 4, versikulo 5. Isang Panginoon, ayan po, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 4:6 ng Efeso rin, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Wala na pong iba pang Panginoon. Wala na pong iba pang Diyos. Wala na pong iba pang guro na dapat kilalanin tayong mga tao, sapagkat mayroong sumasaibabaw na ng lahat, sumasalahat at nasa lahat, ang isang Panginoon, ang isang guro, isang Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, ayon din sa banal na kasulatan, kabilin-bilinan ng Panginoong Hesukristo. Huwag kayong magpapatawag ng rabay, guro. Iisa ang guro, ang Kristo nga. Huwag kayong magpapatawag ng Panginoon o Ama, iisa ang Ama. Siya nga na nasa langit, ang Diyos. Huwag kayong magpapatawag ng Panginoon. Sa Kastila, Monsenyor aking Panginoon. Yang itinatawag ninyo ng mga Katoliko sa inyong mga Monsenyor. Sapagkat iisa ang Panginoon, ang Kristo nga. Ayon naman po sa Panginoong Hesukristo, ano po baga? Ang kanyang pagpapakilala tungkol sa kanyang sarili. Ipinakikilala ba ng Panginoon na siya nga yung iisang sumasaibabaw ng lahat, isang guro, isang Panginoon, isang Diyos? Buksan po natin ang Juan 6:38. Ano ang pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang sarili? Saan ba siya nanggaling? Juan 6:38. Sapagkat bumaba ako na mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ito po, napakagandang kasagutan. Paano ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili? Bumaba ako, galing ako sa langit. Hindi po siya tagalupa. Bumaba ang Panginoong Hesukristo, magmula sa langit na kanyang pinanggalingan, bumaba. At ang wika pa niya, hindi para gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dito, kapatid na si Rilo, ito ang Panginoon mismo ang nagpapakilala na siya pala isinugo lamang. Isinugo lamang daw siya ng ama niya, ng kanyang tatay na nasa langit. Yung Diyos. Ang itanong po natin, sabihin na nating totoo, sino po baga yung ama na nagsugo sa Panginoong Hesukristo na tinutukoy mismo sa San Juan 6:38. 10:30
ng San Juan din po. Ako at ang Ama ay iisa. Sa makatwid, yung nagsugo sa ating Panginoong Hesus na Diyos na nasa langit, siya rin pala yung Ama. Yun din ang ating Panginoong Jesucristo. At alam po ba ninyo, matatapon po tayo sa impyerno pagka hindi tayo sumampalataya ng Panginoong Jesucristo. Siya nga ang Ama. Bakit po? Buksan po natin ang San Juan din naman sa kanyang kapitulo 8 at ang bersikulo ay 24. Ganito po ang ating mababasa. Na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo ay magsisampalataya na ako nga siya. Sa Bibliang Ingles, sa King James Version, in the book of John, chapter 8 and verse 24, you shall die. You shall die in your sins. For if you believe not that I am He, may tinutukoy na siya. Mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, malibang kayo magsisampalataya, ako nga siya. Sino ba yung siya? Pag hindi daw tayo sumampalataya na ang Kristo, siya rin ang kanyang tinutukoy na dapat nating sampalatayanan, mga mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Ituloy po natin sa chapter 8 and the verse is 27. They understood not that Jesus spake to them of the Father. Sa Tagalog, hindi nila napag-unawa na ang tinutukoy ni Kristo sa kanila na ako nga siya ang tungkol sa Ama. Sa makatwid, wala pong pagtatalo-talo. Hindi po pwedeng magsinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Masisira ang langit, masisira ang lupa. Ang mga sinasabi ng Panginoon hindi po masisira. Papaano po ba naman? Pinatutunayan ng mga banal na kasulatan na siya mismo ang iisang Diyos na Ama, na sumasa ibabaw, sa lahat, sumasa lahat at nasa lahat ng Panginoong Jesucristo nang galing sa langit, siya rin yung kanyang sarili din ang nagsugo sa kanyang sarili. At ibig kong malaman natin, sa Diyos wala pong imposible. Jeremias 32:27, naririto ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Kung gusto niyang isugo yung kanyang sarili, kung gusto niyang gumawa ng kanyang kamukha, bumaba siya at magpakilala na tulad sa isang tao, magagawa po ng Diyos. Tulad nga po sa punong kahoy na nagliliyab na hindi natutupok sa Exodus, basahin ninyo, nang magpakilala siya at tawagin niya si Moses at tinawag niya ang kanyang sarili, ako yaong ako nga. Sa makatwid, wala pong imposible sa Diyos Ama, na yun din ang ating Panginoong Jesucristo. Papaano nga po pinatutunayan ng iba pang mga talata sa Biblia na ang iisang Diyos na sumasa lahat, sumasa ibabaw at nasa lahat, siya rin ang Panginoong Jesucristo? At paano nililiwanag ang hiwaga ng kanyang pagkakaroon ng larawan o ng kanyang pagkakatawan tao? Sa Pilipos po, Kapitulo 2, unahin po natin ang bersikulo 5 hanggang 9. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus di naman, na bagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos,
kundi hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nanga sa langit, nanga sa ibabaw ng lupa, at nang nanga sa ilalim ng lupa. Siya nga po yung sumasa ibabaw ng lahat. Ang Panginoong Jesucristo rin po ang sumasa lahat. Ayon po sa ating napakinggan, kaya nga sa pangalan lamang ng ating Panginoon, ikaw man ay nasa langit, ikaw man ay tagalupa, ikaw man ay tagailalim ng lupa, kay Kristo Jesus lamang iluluhod ang ating mga tuhod. Bakit ba? Sa Panginoong Hesukristo lamang tayo luluhod, sa kanyang pangalang Kristo Jesus. Kapitulo 2, versikulo 11. Upang ipahayag ng lahat ng mga dila, upang ipahayag ng lahat ng mga dila, mga bibig, na ano? Si Hesukristo ay Panginoon, siya ang Diyos. Totoo ba yan? Ituloy natin. Sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Wala po tayong magagawa. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kapag iniluhod natin ang ating tuhod, kapag sinamba natin ang Panginoong Hesukristo, kapag niluwalhati natin ang kanyang pangalan, at saka lamang tayo nakakatiyak na naluluwalhati ang iisa na Diyos na Ama. Kaya nga po dito'y napakaliwanag, huwag kayong magagalit sa amin. Pagka ang niluhuran ninyo si Birhen Maria, niluhuran ninyo si Kalunsad, niluhuran ninyo ang lahat ng Papa sa Roma, niluhuran ninyo ang mga larawan, litrato, sinamba ninyo, pinagprosesyon ninyo, tinurukan ninyo ng kandila, binilangan ninyo ng rosaryo, at kahit na yung tinatawag na sugong anghel ng mga iglesia ng tao, hindi po ninyo naluluwalhati ang Diyos. Ang niluluwalhati po ninyo, yung mga taong matagal nang patay, o kung buhay man, walang kapangyarihan na makapagligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya lamang natin maluluwalhati ang Diyos kung sasampalatayanan natin ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ang Diyos. Kaya nga tayo luluhod lamang sa kanyang pangalan. Pagka lumuhod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, direktamente nakaluhod na tayo sa harapan ng Diyos. Totoo ba yan? Itanong po natin, sa katotohanan po baga, ano po baga ang tinatawag na Diyos? Marami pong hindi nakakaintindi nito Napakarami pong Diyos. Yung mga Buddhist, ang Diyos nila si Buddha. Yung mga Confucius, ang Diyos nila si Confucius. Ang mga Katoliko, ang dami nilang Diyos na nangagmimilagrong araw. Marami silang sinasamba, maraming niluluwalhati. Yung mga iglesia ng tao, mas tinatawagan nila at niluluwalhati, pinapupurihan yung mga sugong anghel nila. Ilang ulit ng pasalin-salin. Alam naman natin ang nangyayari. Sa katotohanan po baga, bakit ibinangon ng Diyos itong ating paksa? Sa Juan, sa kapitulo 20 at versikulo 29 na sinasabi ng Panginoong Hesukristo, sumampalataya ka, Tomas, dahil nakita mo ako. Mga tagapakinig, higit na mapalad ang hindi nakakita sa akin, ngunit nagsisampalataya. Ano nga po baga ang Diyos? Buksan natin ang San Juan, kapitulo 4, versikulo 24. Ang Diyos ay Espiritu. Ayan po. Ang Diyos ay Espiritu. Ano ba ibig sabihin ng Espiritu? San Lucas 24:39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tignan. Ang Panginoong Hesukristo rin ang nagsasalita, at ito mismo yung paghahayag ni Ebanghelistang si Lucas
doon sa sinasabi sa ating paksa ni Apostol Juan, Kapitulo 20, versikulo 9. Tinan ninyo ang aking mga kamay, ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako, tignan. Sapagkat ang isang espiritu, eto po, ano ba ang Diyos? Ang Diyos ay espiritu. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo tungkol sa espiritu? Ang isang espiritu, walang laman at walang buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ayan. Dito sa paksang ito, sa talatang ito, San Lucas 24:39, ayan, kapatid na si Rilo. Talagang nagpapatunay mismo Panginoong Jesucristo, hindi sa Diyos. Hindi siya Diyos. Sapagkat ang isang Diyos, hindi makikita, walang laman, walang buto. Totoo po yun. Kami po'y sumasampalataya at naniniwala din naman. Ang Espiritu, hindi mo makikita, walang laman at walang buto. Ngayon, ang Espiritong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung gusto niyang magpakita, hindi ba magagawa ng Diyos na walang laman at walang buto? 32:27 nga po ng Jeremias, ako ang Panginoon Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? It is a question that explains the answer. There is nothing impossible. Kung gusto niyang magpakita, magagawa niya. Sa Genesis nga po, ang daming ulit. Napakita kay Moses sa isang naglalagablab na punong kahoy na hindi na nasusupok. Nagpakita sa bansa ng Israel, pagkahating gabi, ang Diyos, katulad sa isang naglalagablab na haliging apoy para merong tanglaw sa daan na kanilang nilalakaran. Sa katanghalian at init ng araw sa katanghaliang tapat, ang Diyos mismo nagkakatawang ulap na parang payong na malapad para hindi mapaso ang balat ng mga Israelita habang tinutunto nila ang landas patungo sa lupaing pangako. Walang imposible sa Diyos. Ngayon, bakit nga po baga? Ang Panginoong Jesucristo na tunay na Diyos, Espiritu, walang laman at walang buto, ay nagkaroon ng laman at ng buto at nakita nga nila na isang Kristo. Ito nga ang ginagawa ngayon ng mga tao. Una na nga yung simbahang Katoliko, si Kristo raw mahaba ang buhok, mapungay ang mata, matangos ang ilong, mahaba ang balbas. Wala ka namang mababasa sa Biblia. Maging sa 4 na aklat na isinulat ng 4 na ebanghelista, umpisahan mo kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas at kay Juan. Wala kaming nabasa roon na may anyo ang Panginoong Jesucristo. Ito lang mga Katoliko, mahirap talaga sa pagandahan papogian. Mga kapatid, ano bang ginawa at bakit? Ang Panginoong Diyos na walang laman at walang buto, nagkaroon nga ng laman at buto. Basahin natin ang 2 Samuel at bakit siya naging wika nga katulad nating tao. 2 Samuel 14:14. Sapagkat tayo ay mamamatay na walang pagsala. Si Propeta Samuel ang nagsasalita. Tayo raw mga tao mamamatay na walang pagsala. At gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa, na hindi na mapupulot uli, ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi humanap ng paraan. Ano ang hinahanap niya? Ang paraan. Na tayong mga tao, katulad sa tubig, mamamatay, tulad sa tubig, matatapon sa lupa, hindi na mababawi pang muli. Pero humanap ng paraan ang Diyos na na walang laman at walang buto, na siya na itinapon, ay huwag mamalagi natapon sa Kanya. Humana po ng paraan ang Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto, para iligtas tayong mga tao. Bakit? Romanos 30, Kapitulo 3, versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga, ang lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Wala pong nakaabot sa kabanalan o kalwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ng tao nagkakasala. At kung nagkakasala, sa 23 ng Romanos din, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alin ba ang kamatayan?
dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Sa Apokalipses, Kapitulo 8, versikulo 21, impyerno! Doon tayo nakatalaga, mga kapatid. At wala po talagang maliligtas sa impyerno lahat ng tao. Sapagkat wala nga pong matuwid, wala kahit isa. Romanos din, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, gaya ng nasusulat sa mga banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ng tao napasa ilalim ng sumpa sa impyerno. Kaya nga, ang Panginoon Diyos na walang laman at walang buto ay humanap ng paraan. Ano nga ang paraan na kanyang ginawa? Buksan natin ang unang aklat ni Apostol Juan, unang pahina, Kapitulo 1, hanggang versikulo 1 hanggang 4. Nang pasimula siya ang berbo. Ang berbo'y sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ayan. Nang pasimula, yung salita, yung berbo ay Diyos. Mga kapatid, sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos, yung salita, Diyos mismo. 1, 2, ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Anong ginawa ng berbo o ng salita? 1:3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. Sa Bibliang English, King James Version, John chapter 1 and the verse is 3, all things were made by Him, and without Him there was nothing that created that was created. At kung wala, at alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Sa makatwid, yung berbo, ano po ang ginawa? Siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay. At ano ang kanyang ginawa? Ayon po kay Apostol Juan din. Kapitulo 1, versikulo 14, nagkatawan tao ang berbo, yung gumawa ng lahat ng bagay. At anong ginawa? Nang siya'y makapagkatawan tao na, tumahan sa gitna natin. Ang nagsasalita si Apostol Juan. Tumahan ika, yung nagkatawang tao na berbo, yung salita, yung espiritu, nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, gaya ng anak ng Diyos. Kaya po ang Kristo tinatawag na anak ng Diyos, na puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ngayon, mga tagapakinig po namin, bakit nga po? Ninais pa ng Diyos na magkatawan tao siya para magligtas lamang ng ating mga kaluluwa. Pwede naman sabihin ng Diyos babanaling ko na lang kayo, papapasukin ko na lang kayo sa impyerno. Hindi ko na kailangang bumaba dyan. Hindi ko na kailangang makisama pa sa inyo. Ako naman ang Diyos bakit hindi nga po gayon na lamang ang ginawa ng Panginoong Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto? Bakit nagpakahirap pa siya? Basahin po natin Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang Diyos nga po ay pag-ibig. Kaya itong ginagamit ng mga protestante at ng mga katoliko. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang sama naman, ito naman inabuso ng mga protestante at ng mga katoliko. Hindi na ikakailangan ng iglesia. Hindi na importante ang pangalan kung ano man ang iglesyang kinaroroonan mo. Basta ikaw ay sumampalataya lamang kay Kristo, ligtas ka na. Kahit na kriminal ka, mamamatay tao ka, babaero ka, nagpakasal ka sa kapwa mo lalaki, o kung babae ka, sumisiping ka sa kapwa mo babae ng mga karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Basta ikaw kumilala lang kay Kristo. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo nagliliwanag. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sino lang? Ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ayan po. Kaya tayo pong mga tao,
Huwag tayong karakarakang mararahuyo at mabibihag ng mga iglesia, relihiyon. Pangangakuan kayong, nako, ligtas ka, akong maghahango sa iyo sa purgatorio, sa impyerno, saan ka man naroroon. Basta bumili ka ng kandila, bumayad ka sa pamisa, taon-taon, buwan-buwan. Salapi, magbigay ka ng ikapo, papani ka na sa langit. Huwag kayong magsipaniwala. Mateo 24:5, sa huling araw, marami ang magsisiparito sa inyo, sasabihing ako ang Kristo, ililigaw ang marami. Kaya nga, higit tayong mapapalad kaysa mga apostol na noong unang panahon, katulad ni Tomas, kaya sumampalataya ng Panginoon ay nabuhay na maguli sapagkat nahipo niya ang sugat sa mga kamay, ang sugat sa mga paa, ang sugat sa tagiliran. Nakakita siya, personal, literal, nakasama nila. 3 taon ang Panginoong Jesucristo. Datapwat ayon sa Panginoon, mas mapapalad tayo sa 12 apostol na ito. Ako, hindi ko nakita ang Kristo ng personal. Hindi ko siya narinig ng personal. Hindi naman nagsasalita sa akin ng Panginoon. At hindi ko na kailangang tawagin pa ang Panginoon at utusan siya. Panginoon, magpakita ka naman sa akin. Hindi tayo kamukha ng ibang mga mangangaral dyan. Inuutusan ng Kristo. Inuutusan, akala mo ang Panginoong Jesucristo kasing edad lang nila. At pagkatapos bebentahan pa kayo ng payong, bebentahan pa kayo ng panyo, kukumbidahin kayo sa luneta, at pagkatapos ipasusulat ang kahilingan ninyo sa panyo, pagsigaw niya ng hallelujah, amen, praise the Lord, iharap ninyo sa langit ang payong, ipasok ninyo yung panyo, pag uwi ninyo, isipin ninyong tinanggap nyo na. Ay, ang mga mangangaral na yan ang mga bula ang Kristo. Mga kapatid at mga magulang. Hindi ko na kailangan na manloko pa ng tao, hindi ko kailangan ng abuloy ninyo, hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Ang kailangan ko na kayo ay magkaroon ng pananampalataya na katulad ko, katulad naming mag-asawa, katulad naming magkakapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na walang pag-aalinlangan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Espiritu, walang laman at walang buto, siya rin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga tagapakinig at mga magulang, kaya nga lalo tayong mapapalad. At lahat ng nakikita, alam ba ninyo kung bakit mapapalad tayo? Hindi natin nakita pero sumampalataya tayo. Kasi lahat po ng nakikita natin, lahat ng materyang bagay, napaparam, nawawasak, nagigiba, nasusunog, nadudurog, tumatanda. At isang bagay lang ang nakita na hindi namatay, ang isang bagay lang na hindi kinain ng tanga, ang isang bagay lang na hindi ninakaw ng magnanakaw, ang isang bagay na nakita ng mga apostol, na hindi nadurog, hindi wika nga napinsala, ang katawang banal na ginamit ng Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawang tao, yan po ay tinangay sa langit. Yung katawan ng Panginoon, yun mismo. Ayon sa mga banal na kasulatan, si Kristo ang pangunahing bunga, pangulo sa mga tinatawag na nangamatay, unang binuhay na maguli, at siya po, buhay, nasa langit, nakaupo sa luklukan, sa kanang kamay ng ating Panginoon Diyos. Yung katawan mismo, yung materyang katawan, ipinanik po yun sa langit, yun ang pangunahing bunga. Pero siya rin ang Diyos, siya rin ang Panginoon, siya rin ang makapangyarihan sa lahat, at wala siyang kamatayan. Sa Mateo, Kapitulo 28, at versikulo 20, ang wika ng Panginoon, naririto, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mga tagapakinig at mga magulang, bilang mga huling katanungan po, meron ba tayong mababasa sa Biblia kung bakit nga kabawal-bawalan ng Diyos na tayo maglilingkod sa mga nakikita ng mata? 2 Korinto 4:18. Basahin po natin. Si Apostol Pablo ang nagsasalita.
Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Alam po ninyo, si Apostol Pablo, tinuturuan tayo, lalo na kayong mga Katoliko, huwag kayong titingin sa mga bagay na nakikita. Huwag kayong maglilingkod sa mukha ni Birhen Maria, sa litrato ni Brother JC ninyo, sa mga larawan ni Kalunsad, sa larawan ni kung sino-sinong mga papa sa Roma. Kami ikay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Bakit? Kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Ayan nga po. Pwede mong sibakin yan. Pwede mong sipain. Pwede mong tadyakan. Pwede mong itapon. Pwede mong pabayaan sa kalan na masunog. Pwede mong wika nga ipakain sa mga hayop. Datapwat, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ayan po ang dahilan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo ayon sa ating paksa kay Tomas, higit na mapalad ang hindi nakakita sa akin, ngunit nagsisampalataya. Bakit po? Ako hindi ko nakita ang Kristo, pero sumampalataya ako, siya ang Ama. Yung hindi ko nakita, wala pong katapusan yon. Hindi ko naman sinasabing may katapusan ba yung nakita nilang katawan ni Kristo. Hindi po, walang katapusan. Pumanik nga po sa langit. 13:15 ng San Juan, iniwanan ko kayo ng halimbawa. Yung pagpanik niya sa langit, halimbawa na ito rin ang mangyayari sa atin kung tayo magtatapat sa paglilingkod sa Kanya sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magtitiis hanggang kamatayan. Mateo 24:13, ang magtitiis hanggang wakas sila lang ang maliligtas. Tulad ng Panginoong Jesucristo, nagtapat hanggang kanyang kamatayan sa krus, yung katawang ginamit, ipinanik yun, hindi po nasira yun. Isang banal, unang bunga ng tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang kanyang sariling katawan, na ito ang dahilan kung bakit siya nagkatawan tao, sapagkat nangailangan ng dugo. Hebreo Kapitulo 9, basahin ninyo, at 10. Nung araw, ang bayan ng Israel nililinis, binabanal sa dugo ng mga hayop. Gasino pa kaya ang dugo ng Diyos? Ang dugo ng Panginoong Jesucristo na walang kasalanan. Kaya nga, aklat ng mga gawa 20:28, ang iglesia ng Diyos, binayaran ng kanyang sariling dugo. At bakit mapapalad tayo? Sumampalataya tayo sa hindi natin nakita. Naiisang Diyos, Ama, Panginoon, sumasa ibabaw ng lahat, nasa lahat at sumasa lahat. Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng mata. Napakaganda po ng ating mga pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga ibinangon sa atin ito ng Diyos. Maraming mga nakikinig sa atin. Hanggang ngayon mga panatiko pa kay Birhen Maria, Santo Niño. Tsaka yung mga rosaryo niyan, yung mga krus-krus na yan. Wala pong bertud dyan. Tsaka wala pong mga milagro. Ang simbahang Katoliko mismo sa kanilang pasyon, basahin ninyo, ang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, nauupot nangangabayo, sukat pa bang ipagbando, sila daw ang Kristiyanong totoo. Amen. Basahin ninyo ng diretso. Ang pagmimilagro, tinutulungan ng mga demonyo, nauupot nangangabayo, sukat pang ipagbabando, sila ang Kristiyanong totoo. Yan yung mga pari mismo, sumulat niyan eh. Magbasa kayo, mag-aral kayo. Mga tagapakinig po namin. At katapus-tapusan, meron po bang mababasa tayo sa Biblia, diretso, matuwid na mga pananalita na tumuturol
tumutukoy, nagpapakilala yung Kristo na nagkatawan tao, siya nga ang Diyos. Basahin natin unang 1:5-20. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan po, yung pag-ibig ng Diyos, yung bugtong na anak, si Kristo Jesus. At tayo'y binigyan niya ng pagkaunawa. Binigyan nga tayo ng halimbawa kung paano tayo magiging tunay na Kristiyano upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Sino ito? Sa makatwid, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano siya? Ito ang tunay na Diyos, si Kristo. At ano? At ang buhay na walang hanggan. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano pa ang sinasabi ni Apostol Juan? Maliban ba sa ating Panginoong Jesucristo na hindi natin nakikita, meron pa bang ibang Kristo? 5:21. Mga anak ko, sa unang Juan din po, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Maliban po kay Kristo, na walang laman at walang buto, na nasa langit at nasa lahat ng dako, ang iba pong Kristo. Anong tinutukoy dito? Ang mga larawan na nakikita ay ano? Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Lahat po ng nakikita natin, niluluhuran ninyo, tinuturukan ng kandila, pinagpuprosesyon sa mga kalye tuwing kanilang mga araw ng mga piyesta, Diyos-Diyosan po yan. Ano bang bahagi ng mga taong nahihirati pa rin sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan? Apokalipsis 21:8. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Amen! Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon. Ang banal na aral mula sa aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 20, versikulo 29. Tomas, mapalad ka, sumampalataya ka dahil nakita mo ako. Higit na mapalad ang sa akin ay hindi nakakita, ngunit nangagsisisampalataya. Ako ay sumasampalataya ang Panginoong Jesucristo, ito ang aking Diyos, ito ang ating tagapagligtas. Dito po namin kayo inaanyayahan sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, the Father, the Son, and the Holy Ghost, these three are one. King James Version, chapter 5, and the verse is 7. Inaanyayahan namin kayong lahat ng mga protestanting Trinidad. Wala pong Trinidad. Inaanyayahan namin kayong lahat sa mga iglesia ni Manalo na hanggang ngayon si Kristo'y tao sa inyo, hindi po tao ang Panginoong Jesucristo. Inaanyayahan namin kayong lahat ng mga Katoliko na sumasamba sa mga litrato, umalis kayo sa mga Diyos-Diyosan ninyo na nasusunog, kinakain ng tanga, ninanakaw ng magnanakaw. At kayo na malalaking mga katedral, malalaking mga templo, basahin ninyo ang Mateo 24:1, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibubuwal. Lahat ng katedral ninyo, wawasakin yan. Kawawa naman kayong mga miyembro, abuloy dito, abuloy dyan. Patayo ng Colosseum, patayo ng mga katedral, mga kapilya, ay susunugin lang yan sa ikalawang pagparito. Sa iglesia po ng Diyos. Huwag kayong mag-alaala. Hindi natin inaasikaso at pinagpupukulan ng pansin niyang mga yan. Ang atin lang pagsasamahan. Unang Korinto 15:1-2, ipinatatalastas ko sa inyo ang wika ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, ligtas kayo kung matama ninyong pinakikinggan at sinusundan. Maliban na nga, kung kayo'y nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ito nawang ipagpala. Ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. At ngayon, tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan,
pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon. Pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, ito nawa ang kanyang ipagkaloob, ibasbas sa ating lahat, hanggang sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.